Paano mo susubukan na i-rearrange mo yung furniture sa isang papalubog na barko? Napakahirap gawin. Pinag-uusapan ba natin dito kung makukunbik o ma-acquit Ayun nga. si Vice President Sara? Pag-uusapan pa ba natin dito kung sino ang next Senate President? Importante ba sa ganitong kalagayan ng bansa natin? Mas mabilis itong pagbulusok ng ating mga institusyon kaysa bilis nila na mapagtakpan. Bakit ayaw ninyo? Malinaw naman ang dahilan din kung ba't ayaw nila. Kasi sila yung makikilala. Sila yung mananagot. Alam na po nila kung sino-sino kayo. Panahon na lang po hinihintay. Ito lamang yung kolumnista na pag meron akong pagkakataon na talagang binabasa ko ng buong kanya sinusulat. Yung iba, titignan ko lang yung pamagat Opo, alam nyo na. Titignan ko lang yung pamagat na gano'n. Kakilala ko naman, puro may kulay itong mga ito Opo. Alam ko na kung kahit na tinignan mo lang yung titulo, alam mo na kung sinulat. Saan papunta. Dilaw Yes po. Yung isa naman, pink. Opo. Titignan mo lang. Pamagat na lang. Ano yung title? Itong sinasabi ko sa yung sumusulat, kolumnista, makikita mo na very objective siya. Ayun. Dahil wala siyang kulay Oho. Pero dahil sa ekonomista ito, ang basihan ng kanyang political analysis, palaging Ekonomiya. yung ekonomiya. Kaya maganda yung analysis niya. Oho. Kapag binasa mo yan, ang pinaka-latest na nabasa ko sa kanya, sabi niya, kung napanood mo kanya yung Titanic, Titanic, opo. sino bang hindi nakapanood ng Titanic Ako naman? tatlong beses ko na pag Titanic. Ikaw naman, kaya mo pinanood dahil yung ang pangalan ng babae, Rose. Ayan. Tama, di ba? Opo, tama. Si Nelson naman, alam ko naman dahil ito naman kasi realist ito Malalim ito sa sayo. Alam mo naman yun Ako matuwa lang, okay na ako. Sabi niya, paano mo kanya aaregluhin ang mga kasangkapan, yung furniture, nung papalubog na yung Titanic? Ba? Oo nga. Ganun ang kaya pagka natutuwa ka pag habang binabasa mo isip-isipin mo na lang. Huwag ng Titanic dyan. Opo. Yun na lang, yung sasakyan nagkabanggaan na halimbawa. Ang pasahero, di malaman kung saan may nauntog, may pati lang kasangkapan o lahat ng ganito. Di ba? Pero, ginamit niya yung Titanic kasi malakihan. Papalubog na. May nagbagsakan na kasangkapan, may nagkadulas-dulas, may nagkaumpugan na, mayroong nahulog sa ganito, lahat na. Ibig sabihin, topsy-turvy ang nangyari. Tapos, at saka niya ngayon, itutuloy yung kanyang pananalita. Okay. Pai-imagine niya sa'yo na-imagine mo na kanya kung paano mo ngayon ayusin ang pagkakawindang-windang ng mga pangyayari kung mga tao, kasangkapan, muebles, lahat na. At nagkatumba-tumba lahat. Opo. Yan ang imahe ng ating bansa ngayon. Mabigat, Palubog. Pagkatapos ngayon, napatda ka ngayon. Nelson, Titanic. So alam mo na ngayon kung gaano ka. So lahat kasi makaka-adapt yun Gaano problema mo ngayon? Meron ka pa kayang may sasalba? Titanic ang pinag-uusapan yung lalim ng dagat na yun. Mas Mariusip naman. Tapos nag-yelo pa yung dagat. Pagkatapos sasabihan ka niya, we're already in a period of stagflation. Ayan. Tingnan mo nga stagflation sa Avatar. Sa avatar mo. Parang ngayon ito, kasi maraming nakikinig pala sa atin dyan, hindi ko alam na ganito, dumami pala Sabi ko sa inyo, Sen, laksa-laksa na ho talaga. We are now, dati kanya, alam natin na maaaring nandito na tayo. Pero ngayon, officially, andito na tayo. Opo. Sa condition ng stagflation, sabi niya. Pinagsamang stagnation at inflation, sir. Ayan. Ibig sabihin, sabi niya, ng stagflation, isa itong kondisyon ng isang bansa na kung saan kanya yung yung tatlo kanyang headwinds para sa kabuhayan ng isang bansa ay nagkasama-sama. Ang mahirap nito kanya, tatlo pang nagsama-sama Sana man lang kung yung isa kinakalaban niya yung isa at yung isa naman umaawat. Hindi. Joint force. Itong tatlo, sabi niya,
sabay-sabay na lumitaw sa iisang pangyayari. Nako. At ang bawat isa ay nagtutulungan, hindi para igupo ang bawat isa sa kanila, kundi para palakasin ang bawat isa. Oho. Yun ang stagflation. O ano-ano itong mga to? Isang bumabagsak na kabuhayang pambansa. Isa yun. Ayan. Pagkatapos, yung pangkalahatang presyo ng bilihin. Ito yung inflation. Opo. Pagkatapos kanya, yung kawalan ng hanap buhay. So, sabi niya, nabasa niya siguro yung discussion report nung nasa Congress pa kasi ako, Jem. Opo. Tawag na CPBRD. Ito yung Congressional Planning Budget Research Department. Okay. Na kung saan yung kanilang discussion paper, talagang sinabi na nila that the Philippines is now under stagflation. Vietnam, So kaya ito yung ngayon sinasabi gawin ng natin. Pilipinas, Ano ngayon ang magiging resulta ng lahat ng ito? Oo. Ang pinag-uusapan natin kanina, ginamit nating paghahalimbawa, Titanic. Yes. Lulubog na barko. O, tanungin mo ito ng mga cameraman mong ito. Oho. Paano mo susubukan na i-rearrange mo yung furniture sa isang papalubog na barko? Ay, di, kawasak-wasak na. hindi. Kahit anong gawin mo, lahat naman pwede. magsasakit. Oo. Lahat tayo magtutulong-tulong. Ngunit, talagang napakahirap gawin. Yun lang siguro mga kutsara mo na nagliparan na paano mo? Ayun nga. Yung mga pinggan na nagbagsakan na. Oo. Balentong na lahat ang mga... Paano mo ngayon aayusin ito? Ito yung problema. So, ang ibig sabihin niya, ang magsasuffer ito, yung mga institusyon natin. Oho. Pinag-uusapan pa ba natin ngayon dito? Yung furniture, hindi na. Pinag-uusapan pa ba natin dito kung makukunbik o ma-acquit Ayun nga. si Vice President Sara? Pag-uusapan pa ba natin dito kung sino ang next Senate President? Pagka ganito ng kalagayan ng bansa natin? Oo nga. Doon nila tayo dinadala, Sen. Oo. Sagutin ko po yung punto nyo. Doon tayo dinadala nila ngayon. Paano pa tayo madadala ron? Balintong na nga, hindi na nga natin alam kung yung mga kutsara, kung saan natin nakukunin. Saan mo pupulutin yung mga Oho. Wala na eh. Parang yun ang priorities yan eh. Ang ibig lang nating sabihin dito, kahit ano pang gawin pan-distract. Oho. Sabi nga nung isang kolumnista, yung sinasabi ko sa Opo, kanina, opo. our institutions are fast failing us. Faster. Mabilis na talagang ano. Oh, faster than our leaders' Aha. capacity to contrive anything to hide something from us. Oho. Mas mabilis itong pagbulusok ng ating mga institusyon kaysa bilis nila na mapagtakpan ang mga pangyayari mula sa ating pagkaunawa. Oho. Hindi nila may tatago yun pag ganun, Sen. Kaya nga, Mabigat kaya yun. irrelevant na nga eh. Sasabihin nga natin eh. Kailangan pa ba nating pag-isipan, makukumbik kaya si Vice President Sara o ma-acquit? Parang hindi na yun ang point eh. Oho. Kahit na sino pa yung maging Senate President, ano pa ba yun? Importante ba sa ganitong kalagayan ng bansa natin? Mukhang hindi na valid yung ano yun, Sen. Ano? Mukhang hindi yun dapat ng priority O kaya natin dinidiscuss ito. Oho. Importante kasi ito dahil ito yung kalagayan ng bansa natin. Lahat ng mga taong nagmamalasakit para sa bansa natin, alam nila kung anong gagawin nila. Oho. Kaya lang, yung mga tao naman na wala nang ginawa, kung hindi ipagkanulo yung bansa natin, wala nang ginawa, kung hindi kunin nila yung Senate leadership, para sa ganon, ay tuluyan nilang malagyan ng kandado yung baul. Para sa ganon, yung baul ng Blue Ribbon, para yung skandal ng flood control ay talagang maibaon na sa limot at mailagay na sa isang kalagayan, kumbaga ilalagay sa isang panic room na kahit anong gawin mo, kahit nagamitan mo siguro ng pinakamalakas na acetylene na ano yan, hindi mo na Hindi na mabubuksan. mabubuksan. Ganun ang gusto nilang gawin. Talagang silyadong gusto nila, no? Paano hindi mangyayari ito? Oho. Wala nang transparency. Ayaw nilang maging accountable. Gusto nila hindi na sila magkaroon ng pananagutan. Kaya itatago nila sa ating mga kababayan. Lahat na magtatangka, kung sino man, napipilitin niyang buksan yan, ay talagang... So, kaya ganyan ang ginagawa nila eh. Kasi ang katwiran nga ng isang senador din sa kasama niya naman, mas marami tayong priority na dapat asikasuhin. Move forward na tayo. So, Move on. pero magmo-move on sila Oho.
bago sila mag-move on, eh kailangan ibaon muna nila yung flood control Usapin na flood scandal. control scandal. Eh kung talagang ang inyong kagustuhan ay pagsilbihan ng mamamayan na talagang nadisgrasya, pinagsamantalahan sila, pera po nila ito, para sa kanila ito. Ito naman ang dahilan kung bakit kayo nandyan, para paglingkuran sila. Ninakawan nyo pa sila. Ito ang ayaw nyo pagtuunan ng pansin. Anong mas mahalagang bagay ang iniisip nyo magagawa nyo pa para sa kanila? Aha. Eh samantalang ito hinihintay nila. Bakit ayaw ninyo? Ay, malinaw naman ang dahilan dyan kung ba't ayaw nila eh. Kasi sila yung makikilala. Sila yung mananagot. Alam na po nila kung sino-sino kayo eh. Panahon na lang po hinihintay eh. Tukoy na naman nila yan. Opo. Oo, panahon na lang. Aha. So, ginawa nila ito para masiguro lang nila na wala nang uungkat ng bagay na ito kahit sino. Aha. Ayan yan. Na kung ano man ang mangyari. Ikukulong kita, kanya. Aha. Subok-subukan mo nga na yan, ikukulong kita. Aha. So, sabi naman nung isa, sige, kulong nyo. Bueno. Di ba? Aha. Aha. Ay, nako. Anyway, son, higit muna tayo ng mainit na kape. Saglit lamang po, ha? Magbabalik.